So, bali magkapit tayo ng door jam na kahoy kasi inanay na siya. Kaya ito yung ating gagamitin. 80 yung gamit na haba dating kaya. Ang problema doon, wala tayong mabiling 80. Ito 90. Magkabawas pa tayo dito ng 10 cm. Para maging 80. 80 kasi yung pinto nila dati. Bawasan pa natin ito ngayon. Para sumakto sa kanyang dating pinto. Bali, ito yung ating papalitan na hamba. Hambang kahoy. Inanay na kasi siya. Nagka-problema na naman tayo rito sa pagka-eskwala ng hamba na to. May factory defect siya. Kung papasin nyo, dito tayo nag-cutting, dito tayo nagbawas sa portion na to. Yan, dito tayo nagbawas. Ay, may welding pa, bagong welding. Sa kabilang side ko ng welding. Dito sa factory made niya, ayan. Pero tayo LX square kasi mahaba rito. Ayan, papasin, napakalaki ng kawang. Malaki yung kawang niya. Ayan, hindi siya eskwalado. Yung sa may factory made. Pero ito kasi ginawa natin, nagputol tayo rito. Ayan, eskwala. Dikit natin para makita natin kung eskwala. Ayan o. Nakadikit yung ating eskwala. Ibig sabihin na kahit paano, saka eskwala yung ating ginawa rito. Ayan. Ayan, dapat siya. Ayan, nakadikit siya. Nakadikit din siya sa kabilang side. Ayan. Hindi lang kita sa camera pero kita, ayan, dikit na dikit siya. Problema sa kabilang side, hindi siya dikit. Nakakawang siya. Ayan. Ito yung kanyang factory made. Ayan, laki ng gaps niya rito. Ayan. Ayan o. Ayan. Pagka dito natin dinigit sa taas, dito naman yung kawang napakalaki. Ayan o, napakalaki. Ayan, napakalaki ng kawang niya rito sa portion na to. Ayan, kalaki. May factory defect. So, bali naka-alignment na tayo, no? Yung mamtang na tubular dito, kinakapit ko dun sa bakal niya. Para hindi na tayo magbutas dito sa pader. Baka mabasag pa. Pero dapat sigurado na may kalang sa ilalim para hindi bababa yung hampa natin. Pag dito lang tayo umasa sa tubular. Ang trabaho lang ito is para ma-align siya. Kung mapapansin nyo nga rito, ayan. Naglagay tayo ng kalang. Tsaka dun sa kabilang side. Hindi kasi naka-level yung kanyang pader dito. Sa loob naka-level pero dito hindi siya naka-level. Kaya naglagay tayo ng kalang dito. Ayan, may kalang siya. Para mapantay natin siya. Ito kanyang bar level. Ayan. Habang ayan, naka-level na yung kanyang tubig. Ayan, medyo dinaya ko na lang ng konti para hindi masakit masyadong sa mata. Pag pinasok pa natin sa taas. Kaya ganyan na lang. Ayan, bali dito lang tayo nagbagbag. Dito tayo magpupukol pero sa kabilang side, bubuhusan ko na lang sa taas. Sa portion na yun, may mga pako naman kasi nakabang din dati. Yung dating hamba niya may pako. Kaya may kakapitan na yung ating
pinakahamba rito. Bubuhusan ko na lang siya rito. Tapos dito magpupukol tayo. Para one side lang yung ating pupukulan. Ayan, naghalo na rin tayo ng semento. So bali, binubuhusan ko na lang din ito. Hindi ko siya pinukulan para mabilis. Ayan, ito winelding natin siya. No? Ayan. Ayan ko siya ng mga dowel dito para matibay na siya. Ngayon pa nga lang, kahit na wala pa siyang sementong buhos dito, matibay yan. Ayan o. Hindi siya gumagalaw. Ayan, hindi siya gumagalaw. Kaya ito, purpose na lang ng semento nilagay natin dito is para matakpan to. Mampatibay na rin, pero usually, kahit na wala talaga siyang buhos pa sa loob, matibay na siya kasi naka-welding na siya dito sa ating mga dowel na nakabang. Ayan, tibay na siya. Kasi yung dating hamba niya, yan. Kinain na siya ng anay. Ayan. Ayan ang kanyang hamba. Kinain na siya ng anay. Ngayon, matibay na siya. Steel door na nakabit pa niya. Ay, steel jam. Ayan. Nakabit na. Steel jam. Nakabit na rin yung kanyang door. Ayan. Nakabit na rin natin siya.